Hi guys! Admin Rich po ito. At ngayon mga kaibigan ay talakayin natin itong ginawa na naman ng China na pangbubuli sa ating Philippine Coast Guard. So nakita natin mga kaibigan na talagang ang China ay sobrang desperado na at ginagawa nila yung sa abot ng kanilang makakaya ng pangaharas, pambubuli sa ating Philippine Coast Guard at sa mga mangingisda para talagang patunayan na, kaya namin ito. Superpower kami ang may-ari dito. Pero sa totoo lang mga kaibigan na talong-talo sila sa atin dahil nasa atin ang alas. Dahil tayo ang merong legal basis na talagang sa atin ang West Philippine Sea. Eto mga kaibigan, yung dapat nating panindigan, no? On July 12, 2016, the Arbitral Tribunal adjudicating the Philippines case against China in the South China Sea ruled overwhelmingly in favor of the Philippines, determining that major elements of China's claim, including its 9-dash line, recent land reclamation activities, and other activities in the Philippines waters, were unlawful. So, ayan mga kaibigan, no, malinaw na tayo po ang kinatigan ng arbitral ruling. At yan nga po, na-award po sa atin yan noong 2016. At ito rin po yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papel lang daw, lamukusin mo lang daw yan, wala daw yung kwenta. So mga kaibigan, hindi po yung papel. Yan po ay matibay nating ebidensya, legal basis po na tayo talaga ang merong sovereign rights dyan sa West Philippine Sea. At pwede natin gamitin yan. Kaya mga kaibigan, ang magagawa na lang talaga ng China ay talagang takutin tayo at gamitin ang kanilang mga water cannon, laser, etc. para itaboy tayo at para takutin tayo. Well, kapag natakot tayo, talo tayo doon. Kaya mga kaibigan, huwag tayong pasisindak. Ang sabi ko nga, di ba, Filipino tayo, hindi tayo duwag. Hindi tayo nagpasindak sa mga Espanyol, sa mga Hapon, sa mga Amerikano, at sa iba pang mga nanunupil. Ito pa kaya sa China, that once in a lifetime, mga kaibigan, tayo ay pumapangalawa sa Japan, dito sa Asia, when it comes to military forces. Kaya mga kaibigan, huwag tayong pasisiil sa mga ginagawa ng China dahil tinatakot lang tayo ng mga yan. Pero ang totoo, hindi naman nila tayo kayang girahin. Sabi ko nga sa inyo, di ba, pumalag ang Vietnam, hindi naman nagkagera. Pumalag ang Indonesia, hindi naman nagkagera. Pumalag ang India, hindi naman nila ginyera. So, tayo ngayon, dapat din tayong pumalag dahil nasa atin ang legal basis. Mga kaibigan, ang pagkakaalam ko, signatory din ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ang China. Pero nilalabag nila at hindi nila pinapatupad. Kasi nga, gusto nilang i-advance ang kanilang territory dito sa ating West Philippine Sea. Alam niyo kung bakit sila nagkaganyan? Kasi nga mga kaibigan, sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, sila po ay nag-surveillance at talagang tinignan nila yung ating mga karagatan dyan. At nakita nila na within our EEZ, within our exclusive economic zone, ay talaga namang napakayaman. At doon mga kaibigan, nagkaroon na sila ng interes. At yun nga, meron tayong presidente na 6 na taon na nagkaroon ng appeasement policy sa China. Kung saan, minura-mura ang United States, ang European Union at ang iba pa pagkatapos nakipag-best friend lang sa China. Pero kahit na ganoon mga kaibigan, nabubuli pa rin tayo at hindi pa rin nakakapangisda ang ating mga mangingisda at lalo pang naging worse. Kaya ngayon sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, eto, grabe na talaga dahil hindi matanggap ng China na nagbago na ang sitwasyon. Sabay sa pagbabago ng Pangulo ay nagbago na rin ang pulisiya dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi nahahawakan sa liig ng China dahil ang pulisiya ng ating Pangulong Bongbong Marcos is friend to all, enemy to no one, and Filipino first. Diba? Filipino muna. Kailangan tayo ang makinabang sa ating mga yaman. Tayo, Filipino,
at wala ng iba. Kaya nga 'di ba, yan ang pinapatupad ng ating Pangulo ngayon. Bagamat marami sa kanya ay talaga namang nagagalit at sinasabi na dinadala tayo ng ating Pangulo sa giyera. Pero mga kaibigan, huwag kayong maniniwala dyan dahil ang ating Pangulo, hindi po niya tayo dinadala sa giyera, kundi ginagawa lang niya ang kanyang mandato bilang Pangulo na ipagtanggol ang ating mga teritoryo at ang ating soberenya dyan sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, dyan po sa West Philippine Sea, meron tayong tinatawag na 200 nautical miles from our baseline. Dyan po nakapaloob ang ating exclusive economic zone. At yan po ang talaga namang inaagaw ng China sa pamagitan ng kanilang drawing sa kanilang mapa na 9 dash line. Dinagdagan pa nga 10 hanggang sa naging 11 dash line. Kaya mga kaibigan, ito lang ang sagot dyan Magkaisa tayong mga Pilipino na talagang ipaglaban natin at talagang i-assert natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil sabi nga, mas magiging malakas tayo kung tayo ay sabay-sabay na naninindigan ng atin ang West Philippine Sea. Pero paano mangyari yun kung meron tayong mga politiko, past president na pro-China at pinamimigay lang ang ating soberenya dyan sa West Philippine Sea at meron din tayong vice-presidente na no comment at walang pakialam kahit na nasusugatan na at nasisira na ang ating barko ng Coast Guard. At kahit nabubuli ang ating mga mangingisda ay no comment pa rin siya kapag tinatanong. Ngunit madalas niyang sinasabi na mahalin at unahin natin ang Pilipinas. Pero paano mo nga naman uunahin at mamahalin ang Pilipinas kung ang ating mga EEZ, kung ang ating EEZ ay hindi mo man lang kayang ipaglaban? Vice-Presidente ka, DepEd Secretary, isa kang Pilipino, hindi ka Chino. Pero hindi mo kayang manindigan, hindi mo kayang kondenahin ang China sa kanilang ginagawang aggression sa West Philippine Sea, panay no comment. So, ano pa ang ginagawa mo? Bakit ka pa nandyan sa Marcos administration gayong hindi mo naman pala sinusuportahan ng ating Pangulo? Umalis ka na. Huwag ka nang magpakapal ng iyong mukha dahil mas marami pang mga Pilipino na pwedeng umalili sa'yo sa DepEd. Siguro ang dapat mong gawin ngayon ay itodo na lang. Umalis ka, mag-resign ka as DepEd Secretary at itodo mo na ang iyong pagiging oposisyon. At sumama ka na sa lahat ng mga rally na talagang nagpapabagsak sa ating Pangulo. Total, ginagawa mo naman yun, di ba? Iniwan ka nga as caretaker of the country pagkatapos pagtalikod ng ating Pangulo, nandun ka sa Liwasang Bonifacio kung saan ang mga taong nandoon ay nananawagan na pababain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ang delikadesa? Kahit konti lang, kahit 1% lang. Magkaroon ka naman sana ng delikadesa. DepEd Secretary and Vice President Sara Duterte, resign! You don't deserve to be a secretary in Marcos administration. Resign now, VP Sara Duterte. Resign, Sara.